Nirerespeto raw ni Vice President Jejomar Binay ang naging pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi siya susuportahan ng presidente sa eleksyon 2016. Si Senadora Grace Poe naman, hindi pa man nagdedeklara ng kandidatura, nakahanda na raw ipa-disqualify ng isang dating kongresista. May news to go si Teresa Andrada. Ibang-iba si Grace sa tatay niya eh. This is my personal view. She's very ambitious. Yan ang birada kay Senadora Grace Poe ng dating kinatawan ng Negros Oriental at miyembro ng Partido Lakas na si Representative Jing Paras. Agad daw siyang maghahain ng disqualification case laban kay Poe oras na mag-anunsyo ng kandidatura. Binatikos din si Poe ni Buhay Party List Representative Lito Atienza na ayon sa una ay posible nilang isama sa senatorial lineup nito. Tinakwil mo na ako. Bakit naman kita i-consider to be my leader? Ang tinutukoy ni Atienza ay ang minsang pagiging dual citizen ni Poe ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga sa ulat ng The Daily Tribune, 21 beses gumamit ng US passport si Poe mula 2001 hanggang 2009. Pero hindi ibig sabihing binitawan na ni Poe ang pagiging Filipino citizen. Iginiit din niyang binitawan na niya ang US citizenship noong 2010. Parehong requirement sa konstitusyon para maging presidente at vice-presidente ang citizenship at residency pero magkahiwalay silang issue. Wala pa mang desisyon kung tatakbo sa mas mataas na posisyon, iginiit na ni Poe na handa niyang depensahan ng sarili sa korte. Sinagot na rin niya ang ilang tanong kung anong gagawin kung maging presidente, tulad ng posible bang bigyan niya ng pardon si Vice President Jejomar Binay kung makonvict sa mga alegasyon laban sa kanya. Any president in office after this president who pardons them will lose his or her legitimacy. Nananatiling malabo raw ang tambalang Binay Poe. Tungkol naman sa pagtakbo sa ilalim ng Liberal Party, di pa raw siya kumbinsido. I respectfully sometimes disagree with certain things that are being done. After all, the Tuwid na Daan is not just being traveled by the president alone. There are others behind him and sometimes they go off course. Sa Iloilo, binanggit ng Pangulo na personal na niyang nilinaw kay Poe ng ilang issue, kabilang ang kakulangan pa umano ng ginagawa ng gobyerno para sa mga mahihirap. Sunod naman daw niyang kakausapin si Senador Chis Escudero na matunog na posibleng suportahan ng NPC sa ilalim ng Poe Escudero ticket. Hindi pa rin tiyak kung inaalok ba ang dalawa na maging presidential o vice presidential candidate. Pero sa inspeksyon ng Pangulo sa mga proyekto sa Iloilo, naroon si Interior Secretary Rojas na hindi basta ipinakilala bilang kalihim. Next candidate for President of the Republic of the Philippines, Secretary Marcos. Paano naman si Vice President Jejomar Binay na sinabi na umaasa pa rin susuportahan ng Pangulo kahit palihim? Sabi ng Pangulo, tanging malinis na eleksyon ang matitiyak niya kay Binay. 2010, ibang grupo sa tumakbo. 2013, nanguna rin siya na ibang grupo. Sa pagdating ng 2016, magkasama kami. Parang patungo pala siya sa amin. Parang medyo layo ng kurba para makarating. The President has spoken, so we'll have to respect it. Ako lang ang sinasabi ko is yung from my experience when I was a mayor, yung mga magagandang programa ng mga nauna sa akin mayor, lalo-lalo na yung pinalitan ko, pinagpatuloy ko. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Binay kasabay ng anibersaryo ng Makati. Sagot yan sa Stop Binay protest naman ng ilang grupo na ikinasa para harangin ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Binay. Nirerespeto raw yan ni Binay bilang bahagi ng demokrasya. Teresa Andrada, GMA News.